Banat tayo mga bossing. CWL Day 3. TH14 versus 15. Dito maglalapag lang muna tayo ng Flame Flinger sa 3 o'clock. Tapos babantayan natin yan kasi kung makikita nyo meron dalawang mortal dyan na kayang abutin yung Flame Flinger. So maglalagay tayo dyan ng totem spell maya maya. Tapos si Warden nilagay ko naman sa 6 o'clock para iset yung fireball. Patatamahin natin yung fireball sa scatter shot. Kung makikita nyo sa scatter shot, pag tumama yung fireball natin, madadamay na yung Rage Tower, Monolith, Inferno Tower, at yung CC. So, ayun, balik tayo kay Flame Flinger, nilagyan ko na ng Totem Spell. So, yun na yung tina-attack muna ng mga Mortar. Para hindi nga agad matarget yung Flame Flinger natin. Para mas lumaki yung value ni Flame Flinger. So, dalawang Totem Spell lang nagamit ko dyan. So, ito, pwede na tayong mag-inbi-inbi rito. Kung makikita nyo, ayan na. Sa pool na yan. So, ayun. Napakalaki ng value. Doon pa lang, Flame Flinger pa lang ang ginagamit at si Warden, napakalaki na ng value na nakuha sa base ng kalaban. So, dito, si Warden, hayaan na natin si Warden dyan. Dito na tayo maglalapag ng Super Witch. Pa, 9 o'clock. Tapos dinrap ko na rin si Queen pang counter panel para yung mga troops natin siguradong papasok dun sa loob malapit sa town hall at sinama ko na rin si King. Tapos meron tayong skeleton spell, dinrap ko lang malapit dun sa mga defense pang distract sa kanila. Tapos jump spell at syempre gagamitin na natin rage spell natin dyan pagtalon nila. So yan, tas King's ability. Kaya kung makikita nyo, diba, lusaw na yung base ng kalaban talaga bago pa natin dinrap si RC. So ayan, dito, kitang-kita na talagang 3 star na to. Overkill pa. Pag ginamit pa natin yung ability ni RC na naka-Hag Rider Puppet, lalabas pa yung mga Hags. Ayan. So ayun, na-overkill pa natin yung TH15 gamit yung TH14 natin. Pa-follow ng page mga bossing. Maraming salamat po.